Tahimik ang gabi. Nakaupo si Daniel sa gilid ng kama. Hawak ang isang lumang Biblia. Pagod na pagod siya. Hindi lang sa trabaho, kundi sa buhay. Pakiramdam niya, wala nang direksyon ang lahat. Diyos, kung nandyan ka, bakit parang hindi kita marinig? Bulong niya. Biglang dumaan ang hangin sa bintana. Hindi ito milagro. Hindi rin kulog o kidlat. Tahimik lang. Binuksan niya ang Biblia nang hindi tumitingin. Tumapat ang mga mata niya sa isang talata mula sa Bible. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Napaluha siya. Hindi dahil may narinig siyang tinig mula sa langit, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nakikinig. Minsan, ang salita ng Diyos ay hindi sumisigaw. Hindi ito dramatic na parang sa pelikula. Dumadating ito sa katahimikan, sa pahina, sa puso. Kinabukasan, hindi agad nawala ang problema ni Daniel. May bills pa rin. May sakit pa rin ang nanay niya. Pero may kakaiba. May kapayapaan. Isang tahimik na lakas. Doon niya naintindihan, ang salita ng Diyos ay hindi laging nag-aalis ng bagyo. Minsan, binibigyan kanya ng lakas para harapin ito. At sa bawat pahinang binubuklat mo, baka hindi mo namamalayan, Diyos na pala ang nakikipag-usap sa iyo. Tahimik ang gabi. Nakaupo si Daniel sa gilid ng kama. Hawak ang isang lumang Biblia. Pagod na pagod siya. Hindi lang sa trabaho, kundi sa buhay. Pakiramdam niya, wala nang direksyon ang lahat. Diyos, kung nandyan ka, bakit parang hindi kita marinig? Bulong niya. Biglang dumaan ang hangin sa bintana. Hindi ito milagro. Hindi rin kulog o kidlat. Tahimik lang. Binuksan niya ang Biblia nang hindi tumitingin. Tumapat ang mga mata niya sa isang talata mula sa Bible. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Napaluha siya. Hindi dahil may narinig siyang tinig mula sa langit, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nakikinig. Minsan, ang salita ng Diyos ay hindi sumisigaw. Hindi ito dramatic na parang sa pelikula. Dumadating ito sa katahimikan, sa pahina, sa puso. Kinabukasan, hindi agad nawala ang problema ni Daniel. May bills pa rin. May sakit pa rin ang nanay niya. Pero may kakaiba. May kapayapaan. Isang tahimik na lakas. Doon niya naintindihan